Hi guys, welcome naman sa ating channel. It's Weng again mga kaweng. Kumusta po? Ngayon i-share ko sa inyo ay kahoy na naman mga pampaswerte guys, no? Pampaswerte na naman po pag-uusapan natin ngayon. So ito po ang kahoy na ito ay parang ordinaryo lang kung titingnan, no? Parang na makita-kita lang natin sa tabi-tabi ang kahoy na ito guys. Mga ganon. Pero para sa mga hindi nakakaalam guys, no, para lang din ito sa mga taong maniniwala sa mga ganitong bertud. Itong kahoy na ito guys, pinadala sa aking kaibigan na taga Luzon. Para din siyang parang babaylan siya. May marami din siyang alam sa buhay guys. Panggagamot, mga pampaswerte, mga lucky charm, no. No, so kasama ang langis na ito guys na may mga kahoy din, kakaibang kahoy din sa loob na ginagamit yan panghaplas, panggamot at sa yung mga pampaswerte din, no? Parang ganun pangontra din siya, no? Yung langis na yan. So itong kahoy na ito guys ay tinatawag na kamandag na kahoy guys. O encantaderos ang tawag nito guys, na marami ito sa Mindanao, itong kahoy ng kamandag guys. Ang kahoy ng kamandag, bakit tinatawag siyang kamandag na kahoy guys? Dahil walang makakalapit talaga sa kanya guys, no? Kasi talagang mamamatay talaga dahil sa kamandag ng kahit na ang hangin nito, ang mga dahon nito na nakakanlong guys, yung nakakanlongan niya mamamatay talaga guys, no? Kasi nga sobrang kamandag ang kahoy na ito guys, no? Guys, disclaimer lang po, para lang po ito sa mga taong naniniwala sa mga ganitong bertud. So binigyan ako ng aking kaibigan na taga Luzon guys, itong kahoy na kamandag, no? Pinorma niya sa akin ay cross, yung iba naman pinorma niya ng bracelet pa, pero sa akin binigay niya sa akin parang cross po siya. Sabi niya sa akin, ate Weng, tawag niya sa akin, ipag-ingatan mo ito kasi nag-iisa lang ito. Ginawa ko ito para sa iyo kasi ikaw kasi ang nakatuklas ng kasi sinabihan ko kasi siya na maghanap siya ng kamandag, no? Sabi niya sa akin, ikaw kasi ang nakaunang nakatuklas ng kahoy ng kamandag, kaya doon ang interesting ako. Yun sabi ng aking kaibigan. Siya kasi mahilig kasi siya magala-gala sa mga bundok. So napunta pala siya sa bundok ng Mindanao at doon may isang katutubo nga na nakita niya doon para makakuha ng kamandag. So kinausap niya isang katutubo at yun, nakakuha siya, no? Sana malaki yung nakuha niya na isang truso talaga guys. Nagbabayad siya ng 20K, handa siya magbayad. Kaso lang guys, sa pag-travel, no, mula Mindanao hanggang Luzon, hindi basta-basta guys, no, kasi hahanapan talaga ng permit. So yun, hindi natuloy. Ang ginawa na lang, konti lang yung nakuha niya guys, no. Yung iba binahagi na niya at saka sa akin, at ay nagpapasalamat ako kay Sir Jim at ako'y pinahigian niyang ganito, no, ng para saan ba itong kahoy ng kamanda guys? Para pang protection, siyempre pampaswerte din, pang lucky charm, at saka wag lang siyang abusuhin, at sige, may mga kahilingan mo guys, no? So yan po ay siyang tunay nga naman talaga. Nung una kong suot talaga ito guys ay nangati yung aking katawan. Kinausap ko lang ito yung aking kahoy na ito, na ako na ang may-ari sa iyo, sana tulungan mo ako, wag mo naman ako ipahamak. So ganun. So sa awa naman ng Diyos ay nawala po, no? Kasi itong kahoy na kamanda guys, yung mga alikabok ito pinagtabasan nito, mga pino-pino nito guys, ay mabisa din siyang panggamot, pampaswerte din. Nilalagay siya sa lana guys, ganun po siya kabisa. Siyempre wag lang natin abusuhin. Sanamahan din natin ang sipag at tiyaga at pananalig sa Diyos, yun lamang po.